Okay, so I actually found out why our code is not working. So, una pa lang pala talagang mali na tayo sa ginagawa. So, itong edit user info, ang nakalagay po sa input type file natin is txt picture. Okay? So, however, dito sa edit action, ang ginagamit natin ay txt profile. So, mali talaga tayo ng ginagawa. So, babaguhin natin lahat ito. Or, pwede naman na yung nandun sa kabila ay babaguhin natin. Pero, syempre, dahil gusto ko pahirapan yung sarili ko, yan yung gagamitin ko. Okay? So, I think gagana na yan. Hide ko lang to. Ayan. So, check natin kung gagana na siya. Okay. So, dapat, hide ko to. Dapat kapag wala tayong sinus na file, dapat lalabas si no uploaded file. However, kapag nag-choose tayo ng file, dapat ito yung gagawin niya. Dapat makita natin si changes has been saved. So, check muna natin. Ano nito? Okay, so choose profile. For example, papalitan ko, gagawin kong no. I think mas maganda kung papalitan natin siya na tayo sa screenshots. Pictures, screenshots, kung papalitan natin siya ng, for example, ito. Ayan, so save changes. Ayan, changes has been saved. So, hanapin natin itong profile na ito. So, tingnan natin kung nandito siya sa basic project and then, ayan. So, ayan, napalitan na siya, no? So, check natin kung i-edit natin to, napalitan na kaya. So, ayan, napalitan na siya. Hindi na siya yung mga nasa Google Meet, no? Or nasa Zoom kanina. So, yon. So, successful naman, So, however, kailangan pa rin natin, syempre, ayusin itong mga conditions natin. So, itong move, so, ito yan, para dito yan. So, else lang tayo dito. Kailangan, bigyan natin siya ng proper condition. So, kung hindi niya mamove, copy na lang natin to para di na tayo mahirapan. Copy natin yan. And then, lagay lang natin dito, failed to move uploaded file. And then, dito, sa array, else, ayan, and then paste natin siya. So, in this na, could not save the changes, lalagay lang natin, file extension, hindi, image extension is not allowed. Ayan. So, ayun. Okay. So, however, syempre hindi natin pwede itong stay dito, no? So, ito kasing condition na to is kung meron lang in-upload na file. Okay? So, however, kung wala namang in-upload na file na bago, ang gagawin lang natin is we are going to copy this. Okay? And then, paste natin dito. Ayan. Paste natin dyan. But, syempre, yung profile ay hindi na natin isasama. Kasi, hindi naman natin siya binago or hindi naman natin siya babaguhin. Okay? So, yun. So, check natin kung makakapag-ano tayo. So, try natin si QWERTY. So, gawin natin isang QWERTY lang. And then, gawin natin siyang senior. Siya ay, let's say, for example, 50 years old. And QWERTY.
gmail.com. Tapos, iyan pa din yung kanyang magiging image, no? So, save changes lang natin. Changes has been saved. So, pag kinlik natin, eto, si QWERTY. Okay, so senior na siya, 50, QWERTY at 50, pag in-edit natin siya. So, same ang profile. However, if we want to change that, gamitin natin to, save changes. Okay. Ayan, so nabago na siya. Okay, so, yun. So, tuloy na natin siya hanggang delete. No? So, tuloy na natin siya hanggang delete. So, para magawa naman yung delete is, hindi na natin kailangan ng UI. No? Diretso na tayo. Okay, so I think we can continue na sa delete. So, again, hindi natin kailangan ng UI for the delete. No? So, ang gagawin na lang natin is, delete na tayo rekta, no? Delete action na agad. So, para magawa yun, Control-N lang and then save. So, delete underscore, delete action .php. Okay, save lang. Yan. Okay, so PHP agad. PHP. Ayan, and then, syempre, include once ang ating connection. Ayan, so nakita nyo nag-iba yung kulay ng include once natin. Bakit? Siyempre, mali ang spelling ni Ante. Ayan. So once we're done with that, the next thing that we're going to do is, okay, punta sa account list. Okay, so dito sa account list, okay, this is kind of, okay, ito, in-enter ko na siya. Sige. Pagdating nyo dito sa may tuldok, bago kayo magkaroon tong ahref na to, pwede kong yung mag-enter. So, wala namang problema doon sa part na yun. No? Kasi, hindi tayo naglagay ng semicolon. So, therefore, ito ay indication na hindi pa tapos yung line. Okay, so however, if you don't want to do that, pwede naman. So, dito na tayo. Diretso na tayo dito sa file na to. So, yung ginawa natin na file na delete action, yun yung ilalagay natin dito. So, delete action.php. So, syempre, kailangan din natin yung ID. Okay. So, ang susunod na gagawin naman is, syempre, kailangan may tanong yan. So, lalabas tayo dito sa set ng ating / double quotes. So, magdadagdag tayo ng on-click. Okay, so ito ay function na kung saan kapag kinlik yung ating delete link or anchor tag na delete, so ito yung gagawin niya. So, gagawa lang tayo ng basic script dito, which is, ang ilalagay natin is return confirm. Return confirm. Okay? Tapos, ang ilalagay natin ay single quotes. Tapos, ilalagay lang tayo ng, are you sure you want to delete this record? Are you sure you want to delete this record? Ayan. So, check natin kung gumagana. No? So, punta muna tayo sa dito sa account list. Okay, so kapag kinlik natin si delete, dapat lalabas yan. Are you sure you want to delete this record? Okay? So, yan. So, kapag nagawa niya yan, on click, tatanong siya, tapos, ang gagawin niya ngayon is yung delete action. So, punta tayo sa delete action. So, dito, huwag muna tayo maglagay ng echo lang muna tayo na deleted. Ayan, ganyan muna, tingnan muna natin kung gagana siya kapag in-okay natin.
Okay, so kapag kinlik si delete, and then in okay, dapat ito tayo. Ayan, deleted. Lalabas. So, gagawin na natin ngayon yung function dito. So, tanggalin lang natin to. So, the first thing that we're going to do is to get the ID. So, ito kasing ating link, no? Kagaya ng ginawa natin kanina. So, kapag kinlik natin si delete, okay, and then in okay natin, ayan, so may ID na lumalabas din dito. Kasi yun din yung naging code natin kanina, no? Which is here. Ay, dito. Ayan. So, meron din tayong delete action dito. Nakagaya nung sa user, no? My ID equals record ID. So, ginawa din natin siya. Nasaan na ba yung ginagawa ko? Ayan. So, therefore, gagamitin natin yan on our end. So, dito sa delete action, kunin lang natin ID. Okay. So, after that, syempre, kung wala naman tayong ID na nakuha, if hindi empty yung ating ID, hindi empty, ibig sabihin may laman. So, gagawa lang tayo ng delete query. Okay, so lalagay lang natin si mysqli_query. Okay, kunin natin si con. And then, yung ating delete query. Delete from tbl_users where ID, okay, ID. Okay, so, conditions ulit. Kung hindi gagana ang ating delete query, okay, ang lalagay lang natin dyan is echo alert Siyempre, babalik natin siya sa account list. Window.location. And then, syempre, lalagyan natin siya ng closing ng script. And then, syempre, copy na natin tong line 9. And then, lagay tayo ng else dito. Tapos, syempre, ito, lalagay natin lang is record has been deleted permanently. Okay? And then, syempre, kung wala tayong ID na nakuha, kailangan pa din naman nating bigyan yun. Lalagay lang natin ID number not found. Yeah. So, and then we are going to check kung gumagana na lang. So, ganun lang naman kabilis yung delete, no? So, yan kasi yung pinakamabilis na gawin, no? Yung delete. So, back lang tayo. So, lagay lang tayo ng information. Let's see, about it. Okay, so, junior, 24, and then,
gmail.com, and then the file you're going to choose is, for example, this one. Okay, and then open. So register. Record has been added. Okay, view list natin. So ito yun, si LJDK something. Ayan, and then if you're going to edit that, palitan natin yan ng RAW. Okay? So, choose tayo ng bagong file. We're going to choose another file. Gamitin natin tong DFD na to na di ko alam kung tama. Okay, changes has been saved. Okay, so tingnan natin. RAW. Ayan, RAW na siya, napalitan na. Okay, so back lang tayo. Let's see if ma-delete natin to si number 4. Are you sure you want to delete this record? Okay. Okay, record has been deleted permanently. Okay, so wala na siya dito. So tingnan natin kung nagre-reflect ba yun sa database. Okay, so wala na dito. Okay, now, let's add another. Baka mamaya sabihin nyo, hindi siya gumagana. So, lagyan lang tayo dyan. 60 years old. Gmail.com. Choose file. Ayan. So, register. Okay, so tingnan natin kung magre-reflect sa database. Refresh lang natin yan. So, as you can see, number 5 na siya. So, saan napunta yung number 4? So, wala. Kasi, dinelete na natin. So, yan ay ang katunayan na nag-reflect sa database kanina, hindi lang natin sinek. Okay? So, that is the final part of our crude functionalities. So, nakailang videos din tayong nagawa dito. So, yun, thank you very much. I hope na natuto, or I hope na meron na kayong makuhang something dito sa tutorial na to. So, I promise that I will do better next time kasi itong videos na to ay talagang minadali ko na lang kasi naghanap na lang ako ng oras ko. So, ayun. So, thank you very much. So, see you sa next video kung meron pa. Thanks.